ate at kuya, naka-receive ng intel ang mga taga-KOJC na lulusob ngayong araw ang kapulisan. Kasi hindi napakontempt si Torre, di ba? Nung nagkaroon ng Senate hearing, pumunta na nga ang mga senador sa compound, KOJC compound. Tiningnan nila kung anong pinagagawa ng mga pulis doon. Kitang-kita nila yung abuses sa compound ni Pastor Quiboloy. May mga nangamatay na mga ate at kuya. Pero ang nagawa lang ni Bato ay makiusap sa presidente ngayon na tigilan nyo na ito. Itong si Torre, wala namang mahahanap dito. Sumusunod lang sa kanyang higher ups. Sino ba ang higher ups ni Torre? Yung isang pambansang kambing na ngumingiwi rin ang bunganga na sumundo kay Alice Guo, yung pulis na parang akla na pinakakataas-taasan sa pulis, at syempre si Bangag Jr. Sumusunod lang si Torre sa utos. Maybe utos na rin to ng Anemika. May naghihinala mga ate at kuya na ang gobyerno ng Pilipinas ay sumusunod na lang sa Anemika. Kitang-kita yung mga kagamitan sa pagpasok sa Kingdom of Jesus Christ. State of the art. May mga nagliliparang helicopter doon na wala namang ganong helicopter ang Pilipinas. May bibigayan ng mga kano. Even yung mga patches nila doon, may American flag. Deny to death naman ang mga kapulisan. So nakareceive sila ng intel, lulusog ngayong araw ang mga kapulisan. Bukas kasi ang desisyon ng Korte Suprema kung legal ba siguro or hindi ang ginagawa ng mga team ni Torre doon, ng bata-batalyong pulis na pumasok. Saan ka naman nakakita? Magsiserve ng search warrant. Wala naman silang, ng warrant of arrest rather. Wala naman silang dalang, di ba, permit para mag-permit to dig or what sa mga geodetic engineers or kung sino man ang dapat pagkunan ng permit sa paghukay nila. Naghukay ang mga inanitan, binabalahura. Mga ate at kuya, kasalanan yan, yung babalahurain mo yung simbahan ng kung sino-sino, di ba? Punishable by law yan, pero walang pakialam ang mga pulis. May mga namatay. May mga inatake sa puso. Mabuti hindi nanlalaban ng KOJC dahil na rin sa utos ni Pastor Quiboloy na huwag silang lumaban, huwag silang, di ba? Huwag silang humawak ng armas. Kung loko-loko. KOJC. Okay, at the moment. Mamaya. Kung base lang sa mga pinagsasabi ng Ensaymada Vloggers, mamaya sabon kayo sa akin kung sagsasalitain ako sa Liwasang Bonifacio. Kung pagbabasihan natin mga ate at kuya ang paniniwala ng mga Ensaymada Vloggers na mga loyalista nga at kung sino-sino pang bumabatikos ngayon sa KOJC at sa mga katulad natin na nag-o-oppose sa Administrasyong Kuting na ang KOJC daw ay kulto, saan ka naman nakakita na ang kulto ay sumasamba kay Jesus Christ? Ang alam ko ang kulto sumasamba kay Satanas. Or maybe kay Jose Rizal, pasintabi sa mga Rizalians dyan. Hindi naman Diyos kasi si Jose Rizal pero ang tingin kasi ng iba, propeta yan, di ba? Prophet si Jose Rizal, so masisisi ba natin? Hindi naman natin pwedeng laitin ang mga religious groups. Gustuhin man natin. Kasi karapatan nila yan. Kaya nga may separation of church and state, ginagalang ang lahat ng grupo ng mga Pilipino kung ano man ang sambahin nila. Bago naman tayo naging Kristiyano mga ate at kuya, sumasamba tayo sa anito. Sumasamba tayo sa mga estatwa rebulto. Even the Catholics are praising those man-made figures of saints and happy birthday Mama Mary. 'Di ba mga rebulto kahoy yan Pero wala tayong karapatang laitin kahit magtuwad-tuwad ang mga kapatid nating Muslim. Diyos ko, alam nyo, nakakatuwang sumamba ang mga kapatid nating Muslim sa totoo lang. Very devoted sila, 5 beses nagdarasal sa isang araw, even itong mga KOJC. So kung sino pa yung nang lalait sa KOJC na di umano'y kulto yan, kayo ang mga kampo ng demonyo. Kasi himod puwet kayo kay Liza Tanas nyo, himod puwit kayo sa bangag na yan, at himod puwit kayo kay Tamba na Duling na gustong-gustong maging presidente. Wala namang charm. Okay, pakinggan po muna natin si Sister Eleanor ng KOJC for the update kung ano na ang nangyayari doon sa KOJC, mga ate at kuya. Kasi ang dami na pong naghihinala sa kanilang paglusob, no? Puputulan daw po kasi ng kuryente and tubig and yung mga cellphones, i-confiscate, even siguro yung mga camera ng mga host ng SMNI. Nagpapaalam na nga si MJ Mondihar, pakita ko lang sa iyo ng mabilisan, na baka yun na nga yung last post niya or something. Nakakalungkot na. Shout out MJ, lagi ako nagkakamali sa pangalan mo. Posted by MJ, mga ate at kuya. Sahin ko lang bago tayo makinig kay Sister Eleanor. Live from KOJC. If this is our last day to live, oh my God, namamaalam na.
Kasi kahit hindi sila manlaban, kung ang plano ng pulis, palabas sila ng laban sila. Wala tayong magagawa. Lalo tatanggalan sila ng mga cellphones at kung ano-ano pang gadgets para makunan nila ng picture and video yung mga ganap doon. Dahil si Torre ay nadikdik sa Senado sa mga pictures at videos. Kaya hindi sila papayag na yung mga taga-KOJC makapag-take ng evidence laban sa kanila. If this is our last day to live, let it be known that we in KOJC are eternally happy and grateful to die for this cause. Namamaalam na si MJ. We know that our beloved pastor is innocent and that he and we have nothing wrong to others. Let it be known that as a kingdom citizens, we are eternally grateful to have known Pastor Apollo C. Quiboloy, for he has changed our lives, so on and so forth. Mga ate at kuya, bigyan ko lang kayo ng maliit na background tungkol sa kaso ni Pastor Quiboloy. Dinismiss po ng fiscal ng Davao ang kaso ni Pastor Quiboloy. Sa fiscal pa lang, fiscal office pa lang, dinismiss na kasi walang basihan. Sino yung nagsampa ng kaso sa kanya? Isang dating, hindi ako nagkakamali, choir, na magandang college student din sa Jose Maria College, na di umano ay hinalay ni Pastor Quiboloy. Pero yung babaeng yon ay may jowa na miyembro rin. I think athlete basketball player ng Jose Maria College. And meron siyang mahalay na video, siguro bawal yan. Bawal na bawal. Ang magulang ng babae ay miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at yun ang sumbong ng babaeng yan na estudyante ng Jose Maria College sa kanyang magulang kasi napahiya siya. Kwento sa amin ng taga KOJC mismo na mataas ang katungkulan. Kung narinig nyo kung ano yung kwento ng kaso ni Pastor Quiboloy, paki-comment sa comment section. Pero yan ang sinabi sa amin. Hindi ko lang may kukumpleto yung details, even yung complete details kasi syempre, I don't know, masiselan Meron siyang scandal yung babae na kung ano man ang ginagawa niya, nagpapakita siya ng katawan niya or what, sinend niya yata sa boyfriend niya, kumalat, napahiya. And then natanggal siya sa school and ang alam ko tinanggal na rin yung magulang niya or something kasi nga yun na nagsampa na kasi yung mga magulang ng babae. Yun. Para hindi siguro masamaan loob nila kasi syempre libre na yung pag-aaral, di ba? Maganda po ang ang samahan ng KOJC members. And kahiya-hiya yun, even yung boyfriend po ng babae yun willing to testify na yung video na mahalay ay sinend sa kanya or napanood niya kumalat sa campus. Ibinibintang kay Pastor Quiboloy na siya ay ginahasa. Meron siyang scandal na ganyan. And yung video na yun ay ginagamit at gagamitin ng KOJC laban doon sa nagsampa ng kaso kay Pastor Quiboloy. Na yun ang dahilan kung bakit pinagbibintangan niya si Pastor Quiboloy na siya ay hinalay. Sa dinami-rami ng naggagandahang babae na miyembro ng KOJC, lalo yung mga foreigners, yung babae pang ang laswa-laswa naman na yun, ang papatulan ni Pastor Quiboloy. So dahil nga po yun ang sumbo niya sa magulang, nagsampa ng kaso yung mga magulang ng babae kay Pastor Quiboloy na ginahasa raw yung anak nila. Pinangatawanan na nila kasi natanggal nga sila, napahiya. And baka nagagamit na ngayon ng mga kalaban ni Pastor Quiboloy yan. Nagagamit na ng US o ano pa man, nagagamit yung pamilyang yun. So yan ang pinag-uugatan. Dinismiss yung kaso, tapos ngayon kung huntingin si Pastor Quiboloy, akala mo'y kriminal. Hindi pa nahatulan ng guilty sa kanyang panggagahasa or sa kanyang human trafficking or ano pa ba mga kaso ni Pastor Quiboloy, yung mga yung money laundering or something. Kasi yung kanilang syempre yung ang lahat ng simbahan, di ba tumatanggap naman po ng donations. Parang tinitwist nila yun at sinasabi nila na may mga money laundering issue daw si Pastor Quiboloy. Kung totoong kulto si Pastor Quiboloy, tuturuan niyang lumaban at willing mamatay at makipaglaban yung mga miyembro niya, pero hindi. Saan ka nakakita ng kulto na hindi wild? Ang ibang mga kulto, mga atit kuya, sama-samang nagpapatiwakal. Di ba may ganyang kulto sa US? Sabay-sabay sila nagpatiwakal. Nung nalaman nilang end of the world na, hindi pa naman nag-e-end ang mundo. Nasayang ang kanilang mga buhay. Yun ang kulto. Okay, let's listen po muna kay Sister Eleanor at Meg Silang for the update sa kanilang siguro balak na gawin if ever lusubin sila ng kapulisan. Ano po? Ganito po illegal. Lahat na ginawa mo from day 1, wala sa batas. Mapilitan lang itong mga pulis na titimo, itong mga official na nasa baba mo ng saranggo. Wala sila kasi bangka. Pero kami, you can never dictate us. Sabihin ko yan sa'yo. Walang mga artist na sa amin, ikaw, tampon kami sa kanas, tapos sasabihan mo kami, mga anak ng Diyos,
kalooban ng ating Ama, sumunod sa batas, nation building ang pangalan ni Pastor, ikaw sisirain mo lang yung compound namin. Sino ka? Desperado ka kasi, bayad ka kasi. You said, what did you say? This is beyond me. Meaning kasi may kumukumpas sa'yo. Kinukumpasan ka na nasa taas. So mga Pilipino, ito mga pulis nandito. Pilipino tayo lahat. Alam nyo, nandito tayo para magkaisa, para itaguyod kung ano yung tama at ano yung naaayon sa ating batas. Alam ko nasa puso mo rin yan. So gusto niya take over, gusto niya lusubin lahat para sa ano. 16 days na kayo dito. Wala kayong mahanap. Hindi na si Pastor Kibuloy ang hinahanap ni Torre. Gumagawa na lang siya ng excuse. Kasi inutusan siya, kubin ito, sakupin ito. Andyan yung airport, andyan yung hangar, andyan na yung mga Amerikano. Gusto nyo, pagising natin, nasasakop na tayo ng mga puti. Sige, alipin na tayo ng mga puti dahil nagbili na tayo ng pangalang presidente para makuha niya yung kayamanan niya. Kami alam namin yan, kaya naninindigan kami sa tama. Kaya kung gusto nyo mapahamak ang buong syudad ng Davao, buong Pilipinas, pagising nyo, wala rin kayo magagawa. Dahil Amerikano na ang sumasakop sa atin, ipakigera na tayo sa China, ubos tayong lahat. So habang may panahon pa, alam ko, hindi lahat mga balik katulad ni Torre. Marami pang matitinag dito. Yan po ay live coverage. Thank you so much, GQ Sharim. Ay, si ate. Ate G, see you later sa Liwasan. Nagla-live muna ako. Diyos ko, baka matraffic ako ate. So baka gabihin ako. But anyway, pupunta pa rin sa sugod pa rin ako dyan ate. Hello sa ating mga retired flight attendants po ng Philippine Airlines. Alright? And sa lahat po ng members ng EDSA Friday group. Oh, see you later sa Liwasan. Okay. Ano pa ba yung mga post dito ng kung sino-sino na naghihinala na po? Ayan, si Yu Chang. Sabi ni Yu Chang, sabi ko na nga ba, kapwa'y mayroong pag-ibig na lihim. Sabi ni Sheryl Cruz. Hindi, si Yu Chang. Sabi ko na nga ba, ngayong linggo may gagawin na namang karumal-dumal tong pangit. Sino yung pangit? Si Diwata ba yan? Kasi sa Lunes lalabas ang desisyon ng Supreme Court sa KOJC kaya kailangan gumulo today. Grabe ang power trip ng pangit na to. Okay, demons are coming, sabi ni Kuya Jay Sonza. Intel report kaninang alauna. Ngayong alauna lang. Oh. Kasi 1300 hours is alauna, di ba? Pagkatapos ng 12, 13. So alauna. PNP personnel numbering more than 1,000 will reinforce policemen manning KOJC religious compound to effect the order of Yada Yada, Diwata Torre to completely take over the entire KOJC property. Balak talaga niya i-take over. Hindi si Pastor Quiboloy yung hinahanap niya. Mamaya pakita ko sa inyo kung nasan si Pastor Quiboloy. Wala na dito si Pastor Quiboloy. Sinabi ko na sa inyo yan. Halughugin man nila ang 7,600 islands sa Pilipinas. Wala kayong makikita ni pilik mata ni Pastor Quiboloy dito, ni tinga, ni kuko. Wala. Kahit na irikis kung ano man. Wala kayong makikita. Nasa malayo na si Pastor Quiboloy. Thank you so much, Ate Andrea Gueco. So ang balak pala nila, i-take over na yan. Nung binabanggit kanina si Sister Eleanor, nandyan ang hangar, nandyan ang airport, katabing-katabi nila ang Davao Airport. Perfect location, strategic location for American soldiers to stay and put their military base in Davao City. Iisa pa lang naman ang kanilang military base dyan. Thank you po, Red Amutan. Iisa pa lang ang military base ng mga Kano sa Mindanao sa pagkakaalam ko at nasa Cagayan yan, Cagayan de Oro. I think so. If not Cagayan, sa Cagayan province po sa norte ay dalawa yata yung kanilang, and they also have there in Cagayan de Oro, no? Hope tama yung naaalala ko. All non-PNP personnel will be asked to leave the compound. Kapag hindi ka pulis, lumayas daw lahat. This is hamletting. And anybody resisting the order will be arrested and detained. So sabi nga po, nagsasadya sila kasi palalabasin daw kapag hindi naman miyembro ng PNP. Lahat, ibig sabihin, mga miyembro ng KOJC, labas. Kung hindi kayo pulis, labas. Kung hindi daw susunod,
aarestuhin at ikukulong. Alam niyo, sabi ng mga host kanina ng SMNI, magpa-aresto na lang, magpakulong na lang. Para mapag-usapan to sa buong Pilipinas. Nang malaman din ng buong Pilipinas ang pinagagawa sa mga peaceful loving people ng KOJC. Okay? And yeah, sige, ituloy mo, Tore, nang malaman ng buong mundo ang mga pambabalahura, pang-aapi ninyo sa miyembro ng KOJC na pinalalabas ng mga ensaymada na mga miyembro daw ng kulto. Mga sira, kayo ang miyembro ng kulto, ensaymada, mamaya kayo sa akin. Okay. All cell phones and cameras will be confiscated. Water and electricity will be cut off effectively alauna. Sunday, September 8, vloggers, lawyers, and journalists who will interfere with their operation will likewise be arrested. Mag-ingat po ang mga vloggers, mga abogado at journo na nandyan. Pati kayo ay damay sa aresto. God save the KOJC compound. God save the whole of Davao City. This is madness. Sabi ni Kuya Jason Za. Alright. People power in Davao starts today, sabi ng Hakbang ng Maisog USA. Shout out po sa lahat ng mga miyembro ng Hakbang ng Maisog sa US. Lahat na po ng mga, 'di ba, ng mga Pilipino na hindi natutuwa sa ginagawa ni oh. Sino to? Oh. May puting hito. Shout out to you if you're watching right now. Oh! Ay, ang bonggay siya. Sige, mamaya. Bigay ko sa inyo tong update. Sige. Shoutout sa iyo, kapatid. Ingat-ingat lagi. Okay, if you're watching. Ayan, people power starts in Davao today. Sabi ng Hakbang ng Maisog USA. Panawagan sa mga nasa Davao City at Davao Region. Nakikita naman ninyo sa social media, marami naman sa mga Pilipino nga hindi na nakatunganga sa kanilang television. Boring tumunganga sa TV. Ang haba ng commercials, lalo sa mga soap opera na yan, mga TV shows nila. Mas mahaba pa ang commercial kaysa sa palabas. Puro kalandian, puro drama, puro iyakan, puro kirida, puro sampalan ang napapanood ninyo. Hindi na healthy ang napapanood sa mainstream. Okay. See you, kapatid. Thank you for watching. Shout out, you know who you are. May puting hito. Puting hito? May puting hito na nag-message. I-share ko sa inyo mamaya. Now, ano ang dapat gawin ng mga kababayan natin sa Davao? Ano ang dapat gawin ng mga taga-Sugbo? Ano ang dapat gawin ng taga-Luzon? Kumusta na po ang gustong mag-rally dyan sa Luneta? Ang gustong bumuo ng kanilang sariling EDSA Luneta Group? Ano na nangyari sa inyo? Gusto nyo makipag-compete sa EDSA Friday Group? Dinaig pa kayo ng Liwasang Bonifacio, bumabaha na ang tao. Nananawagan na rin si Miss Maharlika. Pa-birthday nyo na daw sa kanya. September 25 ba yun? Shout out to Miss Maharlika. Pa-birthday nyo daw sa kanya. Pumunta na kayo ngayong September 25. Paki-check po kung kailan ang birthday ng ating idolong vlogger, number 1 vlogger na Kritiko Nikoting. Nananawagan siya na pumunta na kayo sa Liwasan. Ako nga po, gusto kong manawagan sa inyong lahat, pumunta na tayo sa EDSA. Kakaunti pa lang kami doon, pero ang batalyon ng pulis, ang dae. Ang Liwasan, mga ate at kuya, Liwasang Bonifacio. Tambak na ang tao doon, patay malisya ang mga pulis. Paano? Nakatago sila, no? Covered ng puno ang kaliwat kanan ng Liwasang Bonifacio. Ang likod ay hindi dinadaanan ng sasakyan, kundi kasi nandun yung nasunog na post office. And yung harapan lang po na daanan lang naman ng mga sasakyan ang kung saan makikita ang rally na yan. So napakaganda po ng location ng EDSA. Wala pa nga kaming 100 doon, nataranta na ang mga pulis. Sa Liwasan hindi natataranta ang mga pulis, kakampi nila ang mga punong kahoy doon, hindi kita ang rally. Maririnig mo lang ang malakas na sound system. Pag yung taga Liwasang Bonifacio dumagsa sa EDSA, yan na yan. So kakausapin natin. Anyway, hindi ko dapat i-reveal sa inyo ang lahat, pero ano sa tingin ninyo mga ate at kuya? Ano ang dapat gawin ng mga taga Davao? Kinsa diha nagapaminaw sa prinsesa karon? Ano ang gagawin ninyo mga taga Davao City, mga taga Davao Region? Tulungan ninyo ang ating mga kapatid na KOJs. Kapwa natin Pilipino yan, nagbabalahurain ni Tore at ng kapulisan ngayon na hindi takot sa Senado. Nakikiusap na nga ang chairman ng committee. Ano ang gagawin ninyo? Deadman na lang ba kayo? Tuloy na lang kayo sa paghahanap buhay?
Bakit hindi kayo dumagsa dyan na tulungan? Napakalaki ng Davao City. You are the biggest city in the Philippines. Alam nyo, napakalapit sa airport. Alam niyo kung saan pupunta. Huwag niyong pabayaan. Dumagsa na ang tao dyan. Ba't kayo matatakot sa mga kapulisan? Mas marami tayo sa kanila. Okay? Hindi na tama ang ginagawa. Martial law na ito. Nagbibingi-bingihan ang kuting na yan. Palibasa, hindi naman niya priority ang manilbihan sa atin. Iba ang presidente ng Pilipinas ngayon, sa palagay ko'y babae at sa palagay ko'y halimaw. Isang babae at isang halimaw na itago nila kanang dako og lagay. Kanang dako og buto. Dako baga ang lagay or buto, or yung halimaw lang talaga na literal yung dakog lagay og buto. Pero itong halimaw ngayon na pinsan, ay mukha namang walang lagay. Iyan, what do you think pangatet kuya? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Huwag kakalimutang pindutin ang bell icon para every time na nag-live ang inyong Principe or nag-upload ng video ay na-notify kayo ng YouTube.